So last na topic dito sa module na to is to intrinsic value method. So dalawa 'di ba yung way kung paano nire-record yung share options or nire-recognize. Yung una, fair value method, and pangalawa, intrinsic value method. Ngayon, gagamitin nyo lang, balik ko lang ulit yun. Dito. Ayan, ang gulo, no? So, yung measurement ng compensation, fair value, tsaka intrinsic value method. Gagamitin nyo lang yung intrinsic value method kapag hindi given yung fair value ng share options or hindi given yung fair value. So, ito pa rin talaga dapat natin gamitin fair value method. Pero kapag may mga times kasi na hindi natin ma-estimate reliably yung fair value ng share options at grant date, wala tayong choice kundi gamitin natin yung intrinsic value method. So, paano ba kino-compute ang intrinsic value method? So, ganun din naman siya kung paano kino-compute yung fair value halos. Kaso nga lang, ang difference niya is yung amount na magiging basis ng share options natin is kailangan pa natin computein. Paano yun? Ito yun. Ang intrinsic value, okay, ulitin. Yung share options, yung value niya naka-base sa intrinsic value. Di ba kapag fair value method, ang share options naka-base siya sa fair value ng share option at grant date. Ito yung basis. Kapag naman intrinsic value method, ang magiging basis naman ng share options natin is yung intrinsic value ng share options at the end of the period. So, kung ito at grant date lang, ibig sabihin hindi siya nagbabago, laging at grant date lang kahit simula unang taon hanggang huling taon, fair value at grant date lang tayo, di ba? Except lang dun sa with condition na with exercise price vary. Kasi dalawa yung grant date nun. Ay, dalawa yung fair value at grant date nun, mamimili ka. Pero same na at grant date pa rin sila. Lahat isang date lang siya. So, basically, pag fair value method, ang basis mo lang is isang date lang. Yung fair value niya at yung grant date lang. Pero kapag intrinsic value method, ang magiging basis mo is yung intrinsic value niya kada end ng reporting period. Nakuha? Kada end ng period. Ito, isang date lang, grant date lang. Ito, nag-iiba-iba kada end ng reporting period. Okay? So, paano ba kino-compute ang intrinsic value? Ang intrinsic value is the excess of the market value of the share over the option price. Yung option price, pwede rin niya also called yung exercise price. So, titingnan nyo kung magkano yung market value ng share. Tapos, ima-minus natin yun sa option price niya, dun sa exercise price niya. Ang market value kasi ng share, di ba nag-iiba yan? Hindi naman yan fixed kasi nga depende ito sa market. So, ito yung nag-iiba-iba. Dahil nag-iiba-iba yung market value ng share natin, nag-iiba-iba din yung intrinsic value natin. Kaya kaya paiba-iba din yung magiging amount natin ng share options. So, ito na yung problem. Try natin aralin. On January 1, 2013, an entity granted 10,000 share options to employees. The share options vest on December 31, 2014, so 2 years lang. Provided the employees remain in service until then. So, may isang condition na sinabi na dapat mag-remain ka sa service sa company ng 2 years. The fair value of the share option cannot be estimated reliably. So, minsan hindi siya directly sasabihin na intrinsic value gamitin mo. So, kapag sinabi sa problem na hindi ma-estimate reliably yung fair value ng share option, ibig sabihin, intrinsic value method ka na. The par value per ordinary share is 100. The option price is 125. So, ang option price natin is 125. Dito naman sa problem na to, hindi naman nagbabago-bago yung option price. Ang nagbabago-bago is yung market value ng share. And the market value of the ordinary share is also 125 at the date of grant. Date of grant to Di ba ang intrinsic value natin at the end of the reporting period. All share options vested on December 31, 2014 and no employees left the entity. So, yun, medyo maluwag-luwag pakinggan yun kasi wala naman palang umalis
So, hindi rin magbabago yung number of employees natin. Ay, number of share options natin. Kasi hindi nagbago ang number of employees natin. The share options can be exercised starting January 1, 2015 and expire 2 years after. All share options are exercised on December 31, 2015. Tapos ito na, the share market prices are 150 on December 31, 2013 and 180 on December 31, 2014 and 200 on December 31, 2015. Ito kasi yung exercise price na natin. So, ang vesting date, ang grant date natin, kunin nga natin yung mga date. Ang grant date natin is January 1, 2013. Ang grant date, January 1, 2013. Kailan ang vesting date? December 31, 2014. So may 2 years time vesting period. At ang naging exercise date nila is December 31, 2015. So ginamit na nila yung share option noong December 31, 2015. Di na nila pinaabot ng 2 years kasi mag-e-expire yun. So, complete natin. Ngayon, una natin kailangang malaman is, okay, given naman yung number ng share options, 10,000 lang naman siya lagi. So, kailangan nating malaman is yung intrinsic value. Ang intrinsic value is market value ng share less yung option price. Ano bang market value ng share? Dito muna tayo ng 2013, end of the period, December 31. So, 150 less. Ang option price natin, di rin ito nagbabago, 125. Di siya nagbabago, ayun. So, ang intrinsic value natin is 25. So, 25 times 10,000, 250. Divided by 2 years na vesting period, kaya 125 sa unang taon. Madali lang, di ba? Next na taon, 2014, ang market value niya, magkano na? 180 na. Ito, 180. Here. Ito yung una, 150 ah. Ito yung pangalawang taon, 180. So, 180 minus 125, 55 yung intrinsic value niya. Times nyo sa number of shares, di naman nagbago, 10,000. So, 550,000 ang total expense. Times 2 over 3. So, that is 100. Ilan to? Oh, so, 550 times 2 over 3. Ilan yun? Ay, hindi. Wala na pala tayong times 2. Bakit ko times na 2 over 3? Sorry, nasanay lang. Hindi na pala. Dapat pala. Sorry. Dapat pala. Nalito tuloy ako. 2 years nga lang pala yung vesting period natin. So, eto na dapat yung total compensation natin ma-receive natin sa loob ng 2 years. And nakapag-recognize tayo ng unang taon ng 125. So, kulang pa tayo ng 425. So, salaries expense, 425, and share option outstanding, 425. Dito ang entry, salaries expense, 125, share option outstanding, 125. Yun na. So, yun na yung total salaries expense natin. Tapos, ito naman tayong 2015 na. Ito, may isa pang rule sa intrinsic value na dadagdagan ng additional compensation. Kapag in-exercise na yung share options. So, di ba, sa fair value method, nag-e-end na tayo dito. Hanggang dito lang ang expense natin, ang recognition natin ng expense. Kaso dito, dahil nagbago ulit yung market value ng 2015, magbabago na naman ulit yung intrinsic value niya. So, tawag nito, 200 tayo ng December 31, 2015, yung exercise date. Ito. Diyan. So, 200 times 180 is 20. So, meron pa tayong increase ng share options. So, times 10,000, 425 nyo siya i-record. Or pwede nyo rin gawin na recompute ulit kayo. Diba? 10,000 shares times 200
200. So that is, I times, wait lang. Bakit market value? 2015 to, sorry. So times 200. That is 2 million. Ay, wait lang. Bakit? Yan, sorry, pinost ko ulit kasi wala palang sound. So, ito may sounds na. So, dito sa intrinsic value, sige, pakita ko lang yung yung difference. Di ba sa fair value method, grant date, vesting date, tsaka exercise date. Sa fair value method, nagre-recognize tayo ng expense dito lang sa period na to. Sa grant date hanggang vesting date lang. Di ba? Pero kapag dito sa intrinsic value method, grant date, vesting date, tsaka exercise date, ang expense natin hanggang exercise date dulo. Kasi nga, dito sa intrinsic value method, nagbabago-bago yung market value hanggang dito sa exercise date. Kaya kailangan natin siyang i-update. Pero dito sa fair value method, hindi naman kasi nagbabago-bago yung value niya. Kaya kahit hanggang vesting date lang, um, hindi na natin kailangan i-update yung expense natin. Ngayon, ang pinagkaiba niya, di ba kapag dito sa between grant date at vesting date, may dinidivide tayo, hinahati natin, ina-allocate sa period. Dito din, dito sa grant date at vesting date, may allocation na nangyayari dyan. Pero kapag after na ng vesting date, ito na kapag dito na area na to, wala nang allocation dyan. Kung ano yung mga expense yung makukuha nyo, yung increase sa expense, agad i-recognize nyo na siya ng buo. So for example, dito sa 2015, nagbago yung market value ulit natin sa grant market value natin nung exercise date. Ang value ng ang market value natin or yung market price ng share nung grant date, ay sorry, nung exercise date is 200. Ito nga December 31, 2015. So magbabago na naman yung value ng share option natin. So 200 yung bagong market value minus yung exercise price niya 125, 'di ba? Ganun na rin siya kino-compute. So 75 yung bago niyang intrinsic value times 10,000, that is 750,000. Tapos magkano na na-recognize natin dito? 550,000 yung sa unang 2 taon, yung sa buong vesting date. So kailangan 550. So, may kulang pa tayong 200,000 pesos sa mismong exercise date. So, mag-entry tayo salary expense 200,000 and share option outstanding 200,000. Ngayon, may shortcut. Pwede rin. Ganito rin gawin nyo. Ayan. Yun yung magawa nyo. So, mali ito kanina. Sorry. 200 yan dapat. Yun. Sana na-gets nyo. Okay, ulitin ang difference. Isa-summarize ko lang. Ito pa pala, dahil in-exercise na natin, ganito yung magiging entry niya. Hindi ko wala napakita yung entry ng pag-exercise. So, 10,000 ang entry natin, debit tayo ng cash. Ilang shares yung makukuha niya? 10,000 shares. Ano ba yan? Mali, puro typo. Ano ba yan? Sorry. 10,000 shares times magkano yung exercise price? 125 pesos. Diba? Hindi naman nagbabago. So, nagbayad siyang cash na 1,250. Ngayon,
Next, di ba, ibibigay niya yung share options niya, di ba? So, alisin na natin sa libro to kasi exercise niya na. Exercise ng shareholders. Ang total na share option outstanding natin is 200 dito, 425, tsaka 125. So, 200, 125, tsaka 425. So, that is 750,000 pesos. Ito yung na-recognize natin ng first year, tsaka second year. Tapos, ito naman sa exercise date. Ito yung vesting date. So, 750,000, alisin na natin sa libro kasi gagamitin na nila. And then, issue na natin yung shares kasi nabili na nila eh. So, 10,000 shares. Ba yan? Type ko na naman. Times yung par na 10, 1 million. And then yung share premium, kasi nga ito, 2 million to. So, yung share premium, yung excess nito, 1 million. Ganun. Sana na-gets nyo? Sorry, naputol-putol. Kasi mali yung na-type. Pero to summarize, yung fair value method at saka yung intrinsic value method. Ang difference nila, yung basis ng share option, una, basis ng share. Sa fair value method, fair value at grant date. Sa intrinsic value method, intrinsic value at end of the period during the vesting date up to exercise date. So, ang recognition ng expense, pag fair value method, up to vesting date lang. Pag intrinsic value method, up to exercise date. Okay? So, yun yung major difference niya. Sana na-gets nyo.